So, hi mga Kaps, kumusta? Sana sa buting kalagayan at malulusong ipangatawan. PGTV ang pala ito. Tara, diretso tayo sa topic. Alam nyo ba, ha? May panibagong issue na naman, ha? Kinasasangkutan ng ating BP, ha? Sara Duterte. Another DepEd issue. Ano ito? Patungkol ito sa isang ginanap na pag-gathering, pagpupulong ng mga taga-DepEd sa isang 5-star hotel. 5-star hotel. Ha? Marami tayong mga kapwa Pilipino na naghihirap at kailangan ng tulong, pero itong mga nasa taas nag 5-star hotel para magpulong-pulong lang. Hindi ba pwedeng mag-arkila sila ng mas mura na maganda naman? 5-star hotel, ang mahal dyan. Ha? Sigurado ako milyon na naman ang nagastos. Actually, yun ang issue ngayon kasi milyon na naman po ang nagastos dito sa pagpupulong na ito. Ano bang iniisip ng ating DepEd na si Vice President Sara Duterte? Yung sila dapat maganda, komportable mga pagmimitingan nila. Masarap ang pagkain. Ang daming mga Pilipino na nagugutom dito. Maraming estudyante ang gusto mag-aral at makatapos. Doon na lang nila binigay yung mga milyon-milyon na ginastos nila. Binigyan nila lang sa scholarship. Diba? Gathering, isang araw o dalawa, tatlo araw man yan, milyon-milyon na gagastos ninyo para lang sa mga pagpupulong ninyo. Pwede naman kayo magrenta na mas mura. Yun ang point nun. Ha? Pero hindi ka na rin magugulat kasi talaga itong BP natin gumastos nga ng 100 million ng ilang araw lang. So, mapaisip ka, sino bang tinutulungan ng mga taong to? Sila lang ba? Paano yung mga mahihirap? Paano yung mga nag-aaral na mabuti? Ha? Imbis yun ang mga tinutulungan ng mga perang ginagastos nyo na sa taong bayan naman yan, ha? Isip-isip. Issue na naman patungkol sa budgeting. Ano na tayo, BP? Ha? Please, tulong naman. Puro yung mga gastos na kayo lang ang ayahay. Ayahay ba? Yun, ayahay. Eto, pakinggan nyo ang video ito kung ano masabi nyo dito. Ha? Pakinggan nyo. Ha? BP Sara, issue na naman tayo. Milyon na naman. Pilipinas, gising na po. Francis, kawawa naman yung ang nangyayari sa learner natin, pupunta sila, mag-on-the-job training sila sa sometimes sa hotel ba? Sa isang hotel, and then, nagtrabaho na sila para sa ibang tao, nagtrabaho na sila para sa industriya, allowance lang sila doon, di ba? Hindi naman sila binabayaran ng salary, probably, no? And then, wala man lang assessment na nabibigay sa kanila, ang DepEd na libre. Iyon po, pag NC po, Mr. Chair, talaga pong wala po tayong line item nga po in support to the assessment fee of our TBL. Kasi Sam, under the law, hindi ba dapat nakikipag-ugnayan kayo sa TESDA? Is that correct? Opo. Who's the representative from TESDA? Please state your name Mr. and position. David Bungalyon, Mr. Chair, Executive Director of the National Institute for Technical Education Skills Development of TESDA. ED David, sa TESDA, meron ba kayong libre na para makapag-assessment yung mga learner natin? 2 program, Mr. Chair. Meron, wala. Yun na lang. Meron. Meron sila. If DepEd had followed the law, if you had coordinated with TESDA, ED David just told the whole committee here, they have the funds for that. So why did DepEd not do that? Well, and I'm asking Sam, you said already ED David meron Oh, you want to clarify, ED David? Yeah, I would just like to clarify, Mr. Chair. 2 free assessment. One is the free assessment for workers. The other assessment is usually all Tibet programs, scholarship programs for Tibet, built in na doon kasi yung assessment fee for certification. So all learners do not have problem on taking assessment or paying assessment, Mr. Chair. In other words, ED David, if the Department of Education had coordinated with TESDA, kunyari saan nila nilalagay yung students nila for apprenticeship or training, then you could have taken over in terms of payment of the assessment fees.
Kasi may second program kayo eh. One is for workers and the other one is for TV program, di ba? Is that correct? Correct. How much did you have for your scholarship? 14. How much did you have for your scholarship? How much for last year or this year? I don't have the data, Mr. Chair. Is it not 14 billion? Could you double check? That is for training and assessment, Mr. Training Chair. and assessment, correct. Which could have fit in for the learners, di ba? So, hindi nakipag-coordinate sa inyo ang DepEd. So the question, Sam, now is, why did you not coordinate with TESDA? Why did DepEd not coordinate, knowing that you were graduating students na importante yung NC? Or are you saying hindi importante yung NC and your diploma is sufficient enough? Mr. Chair, well, I can only speak based on my experience first, Mr. You're Chair. the authorized representative. As you said, you're authorized to speak for DepEd here this morning. As- You knew that we would talk about the K-10+2. You knew that this would be the topic. You knew that these questions would arise. So I assume you are ready and prepared to respond to any query by any member this morning. So the question is very simple. So please respond. And I don't need your personal opinion. As you said earlier, you are the representative of DepEd. Mr. Chair, in our curriculum po kasi, we engage the TESDA naman po. So meaning po, yung ating mga curriculum guides po sa TVL also were vetted by our counterparts sa TESDA. However po, doon po may TESDA board resolution din po kasi doon sa mga fees po. And I understand po talaga na hindi po free para sa lahat ng senior high school TVL. ED David, bakit hindi free? Hindi ba dapat yun nga yung tinutulungan nyo? Because under the K-12, kasama kayo. You are supposed to be part of the training. So why can't you pass sabi ni Sir Sam sa amin ngayon, officially po to, on record, sinabi niya na effectively hindi kayo cooperative because your board did not pass any resolution allowing your funds to be used by our senior high school students para makukuha. So, napakinggan nyo na. Kung gusto nyo marinig yung mga boses, kung gusto nyo may magawa at tumulong, at ayaw nyo na sa ating BP as DepEd Secretary, mag-resign, yan. Yan. Pumunta na kayo. So, sa susunod na ulit na video mga Kaps, PJTV, out.